Samantala, Palasyo, Kabado, grabe sundalo sumabog sa galit sa gobyerno, korupsyon sa bansa. Talamak, Magalong. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat Kabayan TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Hayag ni Mayor Benji Magalong tungkol sa balibalita na may kudita. Bago natin simulan ang video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si General Macanas. Siyempre, huwag niyong kalimutang suportahan si General Macanas at ang The General's Viewpoint, mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs at reactions sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Ayan ha, The General's Viewpoint, ipagpatuloy natin. Paglilinaw ng alkalde, walang kudita but mayroong prostration ng mga active and retired AFP personnel. Ulitin ko, mayroong prostration. At kudita, sabi niya, wala. Ito ang title sa article, Magalong no ko, just prostrations. As rumors swirl that he is being eyed to head a civilian military junta, Baguio City Mayor Benjamin Magalong yesterday said there is no brewing coup, although he acknowledged discontent within the armed forces of the Philippines, particularly among retired and junior officers. Active yan ha, yung junior officers. He was quick to dispel fears of any imminent unconstitutional action, attributing the unrest to patriotism of retired and active members of the uniformed services rather than political ambition. I myself have personal experience, Magalong bared during an interview on the Stars Truth on the Line, referring to conversations and encounters that shed light on the prostrations brewing within the retired and active military and police circles. But he emphasized that these sentiments are not politically driven. The prostrations stem... Hintayin natin Tagalogin ni General Macanas, mga katunay. Hayag ni Mayor Benji within the retired and active military and police circles. But he emphasized that these sentiments are not politically driven. The prostrations stem from the love of country. Wow, this is good news. Ang ating mga men and women in uniform, hindi sila bulag. Nakikita nila kung ano ang pangyayari at there is discontent. Frustrated sila. Pag-amin nga ng Chief of Staff, General Browner, yes, there is anger among the men and women in the armed forces. So kahit pa paano, ang ibig sabihin dito, ito magre-reaction na tayo, tinagalog. Hindi, syempre naintindihan natin kahit paano yung English. Pero mas maganda siguro reaction na natin pag nagtagalog na si General Macanas. Ito, kumbaga nararamdaman na ng mga kasundaluhan natin, kahit yung mga retired o mga nasa serbisyo, yung nangyayari ngayon sa bansa natin. 'Di ba? Kumbaga sila, nagbubuwi sila ng buhay. Wala nga, 'di ba? Parang ang ipinaglalaban nila, itong pamahalaan natin, ganyan, ganyan. Tapos, parang ang nangyayari is, ang nagiging balibalita, parang yung pamahalaan natin, yung gobyerno natin, ang siyang nang-aapi sa mga taong bayan. Kasi kaya nga, yung mga sundalo, pinoprotektahan nila ang bayan, pinoprotektahan nila ang bansa, syempre kasama ang taong bayan dyan. Diba? Hindi lang naman ang Pilipinas ang pinoprotektahan yan, kundi ang mga tao. So kung ang mga tao is inaagrabyado sa ganito rin, parang wala ding pinagkaiba doon sa mga nakakalaban nila sa bundok. Dahil nga, di ba, yung mga sundalo talagang hirap sila. Hirap sila magpunta doon, kumbaga sakripisyo, yung pakikipaglaban nila sa mga kalaban ng gobyerno. Tapos mababalitaan nila na nagkakaganito. Sa isang kudita, dahil naranasan ko na po ang kudita noong December of 1989, nakasama ako at hindi talaga maganda. Both
para sa sundalo, sa kanyang pamilya, lalo na sa ating bansa. Oo, talagang ano naman. May katwiran naman si General Macanas. No, syempre, si General Macanas, sundalo yan eh. Talagang danas na danas nila yan, yung kudeta na yan. Lalo na nakasama siya ron. Kumbaga, at saka hindi rin maganda eh. Kumbaga, gulo rin eh. Di ba? Kasi naman eh, kaya nagkakaganito yung bansa natin, kaya nagkakaganito yung mga tao, ultimo yung mga men in uniform natin. Sobra na talaga kasi yung ginagawa sa bansa natin. 'Di ba? Parang ano eh, parang mas okay pang makipagbakbakan sa rebelde, parang kaysa harapin yung mga ganito dahil grabe yung mga kalaban dito, 'di ba? Doon alam mo kalaban eh. Dito hindi mo alam kung sino kalaban. Although nakikita naman natin kung sino talaga yung mga kalaban talaga, pero wala eh, sila mismo napoproteksyonan, 'di ba? Grabe. So okay na tayo nito, ang mga sundalo natin, kapulisan, nagmamasid at hindi sila maligaya sa nangyaring talamak na korupsyon sa ating bansa. That's good. While he acknowledged the tensions, Magalong was firm in his belief that the AFP remains a professional institution bound by democratic principles. Agree ako niyan. Meron akong kaibigan sa US 2 weeks ago. Sir, bali-balita may kudita daw. Sabi niya, sinagot ko siya. Personally hindi ako maniniwala na mayroong kudita. Bakit? Kasi ang AFP nakaranas na yan. The AFP has learned its lessons sa dami ng kudita nung Cory administration. Cory, it's not good. Oh. Kaya I agree with Mayor Magalong na wala talagang mangyaring kudita. Okay. Oh, grabe nung panahon ni Cory, di ba? Napanood ko mga video nun. The AFP, sabi niya, Mayor Magalong, the AFP will never act outside the law, he said, unless there is a very compelling reason. Okay, this is good. Depende. Sa ngayon, wala pang very compelling reason. I agree. Kailan kung meron na talaga yung gipitan na, sana hindi tayo aabot sa ganong punto. Yung no choice na ang AP kundi gumalaw. Sa ngayon kasi okay pa. Oo. May ginagawa naman ng gobyerno. Nag-iimbestiga ko kailan kulang pa rin yung mga imbestiga nila. Yung imbestiga naman kasi nila ngayon, kahit naman yung taong bayan, kahit naman ako, hindi ako nakukontento eh. 'Di ba? Hindi katulad na talaga ng pag-iimbestiga ni Senator Marcoleta talaga. 'Di ba? Although iniimbestigahan ngayon, sinasabi lang natin, iniimbestigahan, pero hindi nila tinutumbok yung mismong mastermind. Yung tipong kapag paparating na, kumari paparating na dun sa istorya, andiyan na, makukuha na natin eh, yung ending. Tapos biglang, hihinto. Diba? Tapos agad. Hindi natin alam yung magiging katapusan. Doon lang talaga sa Kaya wala, magpapaulit-ulit lang yung investigasyon na yan. Dahil pag lumalapit na sa mismong ulo, sa ugat, wala, humihinto. So, hanggang frustration na lang muna, hanggang galit. Oh, ganun lang muna. Kumbaga ano pa naman eh, everything is under control kahit papaano. Ika nga ni General Macanas is iniimbestigahan naman kuno, 'di ba? Pero kapag nasagad na talaga sa sobra, na talagang kahayupan na ang ginagawa talaga, kawawa na yung taong bayan. Wala na talagang magagawa kundi kumilos. Hindi lang yung mga kasundaluhan natin o yung mga retired soldiers natin, kundi yung mga taong bayan. Hindi naman kami maaaring magbubulag-bulagan o magtatanga-tangahan, mananahimik lang. Hindi pa pwedeng ganun dahil pera namin yan. Hindi nyo pera yan. Kumbaga yung luho na nilulustay nila sa mga sarili nila, hindi kanila yan. Sa taong bayan yan. Na imbis yung mga taong bayan na nakikinabang dyan sa perang yan, sa mga binibili nyong mamahaling gamit, kotse, pag-aari, imbis na yung mga taong bayan na nakikinabang kayo. Dahil ang buong akala ng taong bayan, gagamitin yun para sa bayan natin. Para sa pagpapaunlad ng bansa natin. Ano yung ating mga men and women in uniform, they are humans too. Hindi sila bulag, pipi at bingi.
nakikita Yes. nila kung ano Nararamdaman ang nila yan. nangyayari. They are Yes. one with us. Kailang hindi talaga pwede yung gagawa sila ng labag sa konstitusyon. Yes. So this is good, ha? Ulitin ko, sabi ni Mayor Magalong, the AFP will never act outside the law unless there is a very compelling reason. Magalong's comments come amid growing speculation on social media and in political circles regarding possible unrest within the military as the nation is beset by various national controversies, especially the flood control scandal. Security experts have noted rising political noise in recent months, but no confirmed threat has been identified. Okay. So ano pa? The Department of National Defense and the AFP leadership have also repeatedly affirmed their loyalty to the Constitution and civilian authority. Okay, ito yung isang issue ngayon sa AFP. Yung nabulgar sa budget deliberation, may ilang billion ba yan? Correct me if I'm wrong. 15 billion ata para sa mga infrastructure programs for the Armed Forces of the Philippines. Ang pangalan nata TICAS, infrastruktura. Budget hawak ng DPWH para sa kasundaluhan, barracks, other infrastructure. Niloloko na naman tong DPWH. Ang iba ghost project, ang iba hindi pa natapos, report ng DPWH completed na. Ay talagang magagalit ang AFP niyan. Yan ang isang ano ngayon. Yan ang isang plus point. Sana I don't know paano ma-resolve kasi sa budget deliberation nandun si Secretary of Defense Gilbert Chodoro, nagtatanong si Senator Erwin Gatchalian. Nako, naisiwalat talagang ang DPWH, ang corruption ng DPWH, hindi lang flood control projects, kasama na ang mga infrastruktura para sa mga sundalo. Niloloko nila ang kasundaluhan, kaya galit ang kasundaluhan natin sa mga ganyang ginagawa ng gobyernong ito. Grabe yung DPWH, no? Mga nagsiyaman. Ang sarap-sarap mag DPWH. Di ba yun yung mga din? Di ba yan din yung mga gumagawa-gawa sa kalsada? Yung tipong ayos yung kalsada tapos binubutas. Binawasak. Di ba? Kita mo ang ganda-ganda ng isang lugar, ang ganda-ganda ng kalsada. Wala namang problema. Magbububutas sila parang, yun ba yun? Yun ba yun? Tama ba ako? Di ba? Tsaka hindi, kasi grabe. Sa mga DPWH sila, ang yayaman nila talagang grabe. Parang ang sarap-sarap sabihin mo sa anak mo pag graduate, anak mag-DPWH ka na lang. So I hope hindi mauwi ito sa unconstitutional na pamamaraan kasi nga personal. Hindi ko naman nilalahat Diba? Siyempre, siguro may mga matitino pa rin naman, pero grabe talaga. Naka-experience na ako kudita noong 1989. Talunan ang lahat. Walang mananalo sa isang kudita. Tama. Kaya, kumbaga, ang isang pagkakamali ay hindi mo na pwedeng lutasin ng isa pang pagkakamali. huwag nyo nang isipin tungkol sa kudita. Nagmamasid, hanggang dyan na lang. Walang gagawa labag sa konstitusyon. Saan ang venue ng rally bukas? Matagal niya nang sinasabi ito. Magkaroon ng anti-Marcos rally October 12. So ito na yung announcement niya. Breaking, magpro-protesta tayo sa Forbes Park, Congress Miao, Barsaga. Sa panibagong video na ibinahagi sa kanyang official na Facebook page, na nawagan si Cavite 4th District Kiko Barsaga sa sambayanang Pilipino na lumahok sa anti-Marcos protest na gaganapin sa Forbes Park, Buendia Gate sa darating na October 12, 2025 simula alas 10 ng gabi. Wow! Kakaibang rally to, gabi. Tinawag ni Barsaga ang taong bayan na ipaglaban ang hustisya at labanan ang korupsyon na aniyay patuloy na bumabalot sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Ito ang panawagan.
Sabi niya, mga kababayan ko, panahon na para muling lumaban sa korupsyon. Napakatagal ng bingi ang pamahalaan sa ating mga sigaw para sa hustisya. Ang September 21 ay simula pa lamang. Sa kasamaang palad, hindi naapektuhan ng mga protesta ang administrasyong Marcos dahil masyado silang bulag sa realidad para maunawaan ang bigat ng kanilang mga kasalanan. Yun ang nangyari. Kumbaga, kung tutusin kasi, nung September 21, no, pero yung rally na gusto ni Barsaga is, gabi, para malamig. Joke. Kumbaga, yung rally nung September 21, hindi pa rin umubre. Wala pa rin eh. Kumbaga, parang hindi pinansin. Kahit na pinakita nilang maraming tao, kahit na maraming ganun, walang nangyari. Kumbaga, nasayang yung effort. Pasensya na doon sa mga nagpunta noong September 21. Kasi alam nyo kung bakit. Ganito na kamanhid. Ganito na kamanhid. Ganito na talaga hindi nila papansinin yung mga ganyan klaseng protesta dahil, syempre, malalakas loob na itong mga to eh. Diba? Ngayon, syempre, tayo, gusto natin talagang mapuksa, gusto nating mawala ang korupsyon dito sa ating bansa. Di ba? Kumbaga, nasayang talaga eh. Hindi talaga nila para pansinin kung ganyan na sila kamanhid, ganyan nakakapal. Di ba? Iba talaga eh, parang iba yung gusto nilang mangyari. Parang gusto nila talaga magkaroon ng matindi sigurong protesta. Kumbaga, parang sinasabi siguro nila noong September 20, wala pa to, manipis lang tong mga tao na to. Kumbaga, hindi pa yan matindi. Ang problema kasi, doon din sa ibang mga nagprotesta, sa ibang nagrally, sinira yung rally. Sinira yung protesta. Di ba? Kaya nga ako sila magsisira, kumbaga hindi lahat ng mga nagrarally, hindi mga lahat ng magpoprotesta. May mga nagprotesta ng maayos, yung talagang protesta, pero hindi nila dinaano yun eh. Kahit ano pang sabihin sa kanila, manhid na sila eh. Yung kahit na, kayong mga corrupt, ganito, kahit banggitin nyo yung mga, wala. Hindi maapektuhan. Tapos sinira pa nung mga nung mga protestahan ng mga kabataan na sinamantala yung protesta na yun na nanira ng gamit ng iba. Mantakin nyo, ano kinalaman ng mga traffic light sa korupsyon? Ano kinalaman ng Sogo sa korupsyon? Ano kinalaman ng mga motor sa korupsyon? At ano kinalaman ng mga establishmento sa korupsyon? Kaya nga may nabalitaan nun, 'di ba, yung gumagawa ng relo. 'Di ba? Sinugod ng kabataan. Pati ba naman yung gumagawa ng relo, sisirain niyo yung kahanap buhay niya. 'Di ba? Kung nagagalit tayo, kung nagagalit kayo sa nangyayari sa bansa natin, bakit sa kanila kayo mamimerwisyo? Dapat pupunta kayo sa mismong lugar ng mga taong kasabwat doon sa mga tao na talagang kasama sa korupsyon. Hindi doon sa mga taong nananahimik. Mantakin mo si mamang nagririlo, kawawa yun. Diba? Wala siyang kaalam-alam, wala siyang kaano-ano dyan. Siya din, baka nagbabayad din siya ng buwis. Pati siya, diba? Nakulong pa siya. Dahil dinipensa niya lang kung ano yung hanap buhay niya. Dahil sisirain nga naman eh. Kahit naman sino, baka pwedeng magawa yun. Kumbaga sa susunod na rally, kung magkakaroon man kayo ng matinding protesta, hindi ilabas niyo yung ilabas niyo yung mga tahimik yung mga walang kinalaman. Ultimo mga traffic light, wala namang kinalaman yan eh. Doon kayo sumugod, kung matatapang talaga kayo, doon kayo sumugod sa lugar, doon sa bahay o pag-aari nung talagang sinasangkot. 'Di ba? Hindi doon sa mga hindi naman kasama, doon kayo maninira. Pasensya na doon sa mga umattend na ganyan ha. Ako hindi ko kinokontra yung rally na yun. Gusto ko din yan. Pero dahil nandyan mo na i-voice out yung sa loobin mo eh. Kaya nga sinasabi ko kanina, hindi pa sila hindi pa sila maaapektuhan sa ganyan. Hanggat hindi nila nakikita yung puwersa. Kaya bukas, October 12, 2025,
tayo ay magproprotesta sa harapan mismo ng mga ganid at tiwali. Nako, nadamay ang mga matitinong residente ng Forbes Park. Dadalhin natin sa kanilang pintuan ang galit ng taong bayan, ang puot ng mga nawalan ng tahanan dahil sa korupsyon. Ibalik natin sa mga tahanan ng mga tiwali. Pro-protesta tayo sa Forbes Park. Forbes Park. At bago ko tapusin ang aking talumpati, huwag kalimutan ang mga kailangan. Number 1, magsuot ng hood laban sa ulan at init. Mask para sa kaligtasan. At salamin para proteksyon sa alikabok. Ingat kayo at pagpalain tayong lahat may pandemya. ng Diyos. Ang naturang panawagan ay mabilis na nag-trend online kasabay ng mga hashtag na People Power, Marcos Resign at Anti-Corruption March. Kiko Barsaga, ang balita ngayon, FB. Yan ang ano. So, malayo kami, nasa Mindanao kami. So kahit ako, gusto ko makiisa dyan. Di ba? Gusto ko makiisa. No? Pero, tignan muna natin. Di ba? Tignan muna natin yan. Kasi ako talaga, nadismaya kasi ako noong September 21. Diba? Parang, yung pinaglalaban natin is parang, parang, nabaluktot. Di ba? Kami na lang, in spirit, makikisama sa inyo, sa mga makadalo sa... Yes. Dapat, iklaro natin, it should be a peaceful Naway, march. peaceful. Naway, peaceful rally. patnubayan kayo. Yung, wag nating gayahin yung nung September 21, Yes. yung ginawa ng mga makakaliwa. Una, ang mga pulis, hindi kalaban. Ginagawa lang nila Yes, ang kanilang tama yun. tungkulin. Tama yung mga kapulisan natin, hindi kalaban yan. Hindi nyo dapat hinahampas yan, hindi nyo binabato. Tungkulin kasi nila yan eh. Alam nyo, kahit sila nagagalit sa korupsyon, wala silang magawa dahil nanunungkul. Kumbaga, sumusunod lang sila sa may katungkulan. Hindi nila pwedeng suwayin. 'Di ba? Hindi nila pwedeng suwayin. Nagtatrabaho lang din sila at may binubuhay din sila. Kumbaga, hindi dapat sila pinagbubuntunan. Kumbaga kung kayo, galit kayo, talagang sinasabi ko, doon kayo pumunta, doon sa mga lugar ng mga walang yana yun. Diba? Hindi yung mga kapulisan natin yung pag-iinitan. Kasi kawawa na walang ginagawa lang naman nila yung gusto, yung inutos sa kanila. Diba? Pwera nila kung utusan na tapusin nyo lahat yan. Yun, masama yun. Pero, kumbaga, natitrigger lang naman lang minsan ng pulis, kaya nananakit ng mga nagrarally, kasi syempre sinasaktan na din sila. Pero kung alam nyo naman na mauuna yung mga pulis, talagang mga walang yung mga pulis ang pupunta doon, talagang siguro pwede kayo. Pero kung mga tahimik naman talaga, wala naman natin sila idamay. Di ba? Kaya sana itong rally sa Forbes Park nito is mabantayan, baka mahaluan ng iba. No. Yung mga kabataan na yun, yung mga makukulit. nambabato sa mga pulis. Oo. Ang daming nasaktan ng mga pulis. Yes. Iba na yun. Mali yun. Sana mabantayan ito. Itong panawagan ni Congressman Barsaga. Sana may gagawin silang para ma-determine yung nakakatakot yung masalisihan, magkagulo nang dahil sa presensya ng mga kagagawa nito ng mga makakaliwang grupo. Mga pampagulo talaga yan. Kahit dati pa. Sunog, yung nangransak ng Sogo Hotel, yung lulusobin ng Malacanang para sunugin. Ibang grupo na yon. So, ito, I believe this is a peaceful rally na panawagan. Yes. At kawawa lang ang kawawang mga residente rin ng mga yung mga matitino, tahimik na residente ng Forbes Park. Ayun, natating natunghayan ng video na nagbula kay Banat Kabayan TV. At syempre natunghayan natin ang boses na yun ng video na yun na nagbula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.